Sige, maghiwalay tayo. Pero tandaan mo Maria, wala kang ni isang kusing nakikitain sa labas. Paano ka mabubuhay nang wala ako? 1 buwan lang ang itatagal mo. Babalik ka rin dito na gumagapang at nagmamakaawa. Ang halakhak ni Roberto ay tila mga basag na salamin na patuloy na gumuguhit sa aking isipan. Rinig na rinig ko pa rin ang bawat hagupit ng kanyang mga salita habang mahigpit kong hawak ang magaspang at madulas na hawakan ng walis tingting. 5:00 ng madaling araw. Binalot ng makapal at malamig na hamog ang kahabaan ng kalsada. Ngunit ramdam ko ang mainit at malagkit na pawis na unti-unting tumutulo mula sa aking noo pababa sa aking mga pisnging. Matagal nang pinulupot ng mga kulubot ng panahon. Ako si Maria, 72 taong gulang, isang babaeng nag-alay ng buong buhay sa isang tahanan. Pagkatapos ng 43 taon ng pagiging isang huwarang asawa at ina, heto ako ngayon. Nakasuot ng maluwag at kupas na uniforme ng barangay na may manipis na reflektor, nagwawalis ng mga tuyong dahon, basag na bote, at mga upos ng sigarilyo sa gilid ng kalsada, kapalit ng kakarampot na allowance na halos hindi makabuhay ng isang aso. 43 taon. Ibinigay ko ang aking kabataan, ang aking lakas, at ang bawat piraso ng aking mga pangarap. Pinalaki ko sina Jose at Carmen ng may buong pagmamahal at pag-aaruga. Inalagaan ko ang mga magulang ni Roberto hanggang sa malagutan sila ng hininga, pinunasan ang kanilang mga dumi at tiniis ang kanilang mga daing. Tiniyak kong laging may mainit na sabaw, malambot na kanin, at malinis na damit pag-uwi niya galing sa pabrika. Binigay ko ang lahat hanggang sa wala nang natira para sa sarili ko. Ngunit ano ang naging kapalit ng lahat ng aking sakripisyo? Ano bang alam mo ha? Babae ka lang, wala kang kwenta. Kailan ka ba kumita ng sarili mong pera? Kahit 1 sentimo, may naiambag ka ba sa bahay na ito? Iyan ang aking naging almusal, tanghalian, at hapunan sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa aking puso, unti-unting pinapatay ang aking dignidad at pagkatao. Kahit anong pagtitipid ang gawin ko sa budget na ibinibigay niya, kahit gaano kasarap ang ihanda kong ulam. Para sa kanya, isa lamang akong pabigat, isang walang silbing palamuti, isang utusan sa bahay na binili niya gamit ang kanyang pinaghirapang pera. Hanggang sa dumating ang araw na nagpabago sa lahat. Malapit na noon ang aking 70 kaarawan. Isang maaliwalas na hapon, naglilinis ako ng kanyang mga lumang pantalon upang labhan. Nang isawsaw ko ang aking kamay sa malalim na bulsa nito, may nakapa akong isang nakatuping piraso ng papel. Kinuha ko ito at pinagmasdan. Isang resibo. Laking gulat ko nang makita ang libu-libong pisong ginastos niya sa isang sikat na video key bar sa bayan. Linggo-linggo, may mga transaksyon ng alak at tip para sa mga babaeng nagtatrabaho roon. Nang kumprontahin ko siya ng gabing iyon, umaasa akong makikita ko ang kahit kaunting pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit imbes na humingi ng tawad, dumilat ang kanyang mga mata nang nanlilisik. Namula ang kanyang mukha sa galit at dumagundong ang kanyang boses sa buong sala. Umaalingaw-ngaw hanggang sa kusina na naging saksi sa aking mga pagluha. Pera ko iyon. Ako ang nagpakahirap kumita niyan kaya gagastusin ko kung saan ko gusto. Sino ka ba para kwestiyonin ako? Magluto ka na lang doon at huwag kang makialam sa mga gawain ng lalaki. Sa sandaling iyon, may isang matibay na sinulid na tuluyang napatid sa loob ko. Wala nang luha na pumatak mula sa aking mga mata. Wala nang puot na nagliyab sa aking dibdib. Tanging isang malamig, madilim, at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa aking buong pagkatao. Ang 43 taon ng pagtitiis, pagtitiyaga, at pag-asa na magbabago siya ay biglang naging abo na tinangay ng hangin. Kinaumagahan, habang prente siyang nakaupo at umiinom ng kanyang mainit na kape habang nagbabasa ng diaryo, lumapit ako. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at sinabi ang mga salitang matagal na palang nakakulong at naghihintay na makawala sa aking mga labi. Gusto ko na ng annulment. Gusto ko nang makipaghiwalay. Tumigil siya sa paghigop ng kape. Ibinaba niya ang diaryo at tumingin sa akin. Ilang segundo siyang tahimik bago siya tumawa ng napakalakas. Isang tawa na puno ng pang-aalipusta at pagmamaliit. Akala niya ay nagbibiro lamang ako. Akala niya ay isa lamang itong walang kwentang sumpong ng isang matandang babaeng naghahanap ng atensyon. Kinagabihan, pinatawag ko ang aming mga anak na sina Jose at Carmen. Pareho na silang may magandang trabaho at sariling pamilya. Nang sabihin ko sa kanila ang aking pinal na desisyon na iwan ang kanilang ama,
Inaasahan kong yayakapin nila ako at sasabihin, "Naiintindihan po namin kayo, ma. Nandito lang kami." Ngunit nakita ko ang pagkunot ng kanilang mga noo at ang panlalamig ng kanilang mga titig. Hindi ko makakalimutan ang reaksyon ng aking panganay na si Jose. "Ma, ano ba iyang sinasabi niyo? 72 taong gulang na kayo, ngayon pa kayo makikipaghiwalay? Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa atin? Nakakahiya sa mga apo niyo." Mabilis namang sumang-ayon si Carmen, na ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Oo nga, ma. Paano namin ipapaliwanag ito sa mga bata? Na ang lola nila ay bigla na lang iniwan ang lolo nila dahil sa mababaw na rason. Ma, magtiis na lang po kayo. Malapit na rin naman tayong mawala sa mundo. Ganyan talaga ang buhay mag-asawa. Kailangan ng mahabang pasensya. Gumuho ang aking mundo. Pakiramdam ko ay pinagtulungan akong saksakin ng mga taong pinakamamahal ko. 43 taon akong nabuhay para sa kanila. Ipinagtanggol ko sila sa labis na higpit at pamamalo ng kanilang ama. Naniwala akong kapag dumating ang araw na hindi ko na kaya, sila ang magiging matibay kong sandalan. Ngunit nagkamali ako ng sobra. Sa harap ng lipunan at ng mismong laman ng aking sinapupunan, ako ang naging masama. Ako ang naging makasarili at iresponsable. Ngunit hindi nagbago ang pasya ko. Sa tulong ng isang abogadong inirekomenda ng kaibigan ko sa simbahan, inilaban ko ang aking karapatan sa korte. Dahil sa haba ng aming pagsasama at sa mga ebidensya ng kanyang pagwawaldas, nakuha ko ang bahagi ng aming maliit na ari-arian. Hindi ito kalakihan, ngunit sapat na para makapagsimula ako ng bagong buhay na malayo sa impyernong iyon. 1,250,000 piso. Iyan ang eksaktong halaga ng aking kalayaan. Nang araw na hawakan ko ang malamig na susi ng aking inupahang maliit na kwarto, napangiti ako ng wagas. Wala nang sisigaw sa akin tuwing umaga. Wala nang magrereklamo na maalat ang ulam o hindi plansado ng maayos ang kwelyo ng polo. Payapa ang lahat, payapa ang aking isip. Akala ko, iyon na ang simula ng aking maligayang pagtatapos. Akala ko, ang pagiging malaya ay katumbas ng purong kaligayahan at ginhawa. Ngunit bakit makalipas lamang ang 6 na maikling buwan? Heto ako ngayon sa gilid ng madilim na kalsada, nangangatal sa lamig, namumulot ng basura, at binabayaran ng wala pa sa minimum wage. Paano naglaho na parang bula ang 1,250,000 piso na inaakala kong sasagot sa aking kinabukasan? At sino ang matandang lalaking nag-alok sa akin ng matamis na ngiti at tulong, na naging dahilan ng aking tuluyang pagkalubog sa pinakamalalim na kumunoy ng kawalan ng pag-asa? Nang unang araw na ipinihit ko ang susi, at binuksan ang pinto ng maliit na inuupahang kwarto, amoy pinturang sariwa at lumang kahoy ang sumalubong sa akin. Maliit lang ito, halos kasya lamang ang isang payak na papag, isang munting lutuan sa gilid, at isang maliit na banyo na kailangan pang gumamit ng timba at tabo. Pero para sa akin, sa sandaling iyon, isa itong malawak na palasyo. Ibinaba ko ang aking 2 lumang maleta at naupo sa gilid ng matigas na higaan. Pinakinggan ko ang paligid, walang malalaking boses na umaalingaw-ngaw, walang yabag ng sapatos na nagbabadya ng takot, walang nagbubunto ng galit dahil lamang hindi mainit ang sabaw. Kinagabihan, nahiga ako at tinitigan ang mantsa sa kisame. Napangiti ako habang unti-unting bumibigat ang aking mga talukap. Wala akong asawang pagsisilbihan, wala akong anak na kailangang intindihin. Ako na lang. Sa wakas, sarili ko na lang muna. Kinabukasan, gumising ako ng 8:00 ng umaga. Isang himala iyon para sa akin. 43 taon akong bumabangon ng 4:30 para magsaing magpakulo ng tubig para sa kape ni Roberto at mamalansya ng kanyang isusuot. Nang umagang iyon, bumili ako ng mainit na pandesal sa kanto at nagtimpla ng murang kape sa isang lumang saro. Matigas ang tinapay at walang palaman, pero iyon na yata ang pinakamasarap na almusal na natikman ko sa buong buhay ko. Walang nagrereklamo na matabang ang timpla o sunog ang itlog. Naisip ko habang nakadungaw sa maliit na bintana, ganito pala ang pakiramdam ng malaya. Napakasarap huminga nang hindi natatakot na may magagalit. Dumating ang unang linggo at pakiramdam ko ay bumalik ang aking kabataan. Naglakas loob akong pumunta sa palengke nang hindi nagmamadali. Dati, binibilangan ako ni Roberto ng oras. Palaging nagdududa kung bakit ako natagalan. Ngayon, nagawa kong makipagkwentuhan kina Aling Nena sa tindahan ng gulay nang walang kaba sa dibdib.
Pumasok din ako sa isang maliit na parlor. Pinagupitan ng aking mahabang buhok na matagal nang nalalagas dahil sa labis na stress. Bumili ako ng isang murang blusang kulay rosas sa palengke. Isang bagay na matagal ko nang pinapangarap bilhin, ngunit hindi ko magawa dahil sasabihin ni Roberto na nag-aaksaya lang ako ng pera para sa sarili ko. Nang magsuklay ako sa harap ng salamin, nakita ko ang isang babaeng matagal nang nawala, isang babaeng marunong pangumiti. Ngunit ang matamis na panaginip ng kalayaan ay unti-unting nagising sa malupit na katotohanan. Pagkalipas ng isang buwan, nagsimulang dumating ang mga sobre. Sobre mula sa Meralco, sobre mula sa Maynilad. Singil sa upa ng kwarto na kailangang ibigay sa katiwala. Listahan ng mga gamot ko para sa rayuma at maintenance sa high blood. Umupo ako sa harap ng maliit na mesa. Inilabas ang isang lumang kwaderno at lapis. Nang kwentahin ko ang lahat ng gastusin, kuryente, tubig, upa, pagkain, at gamot, halos mahulog ako sa kinauupuan ko dahil sa panghihina. Ang dating budget na pinagkakasya ko nang may takot kay Roberto, ngayon ay ako na mismo ang sumasalo at naghahanap. Mayroon akong 1,500,000 piso sa bangko na nakuha ko mula sa hatian ng aming ari-arian. Malaking halaga iyon, akala ko. Ngunit nang magtanong ako sa empleyado ng bangko kung magkano ang tutubuin nito bawat buwan sa regular na savings, nanlamig ang buong katawan ko. Kakarampot ang interes. Hindi man lang sapat para bayaran ang buwanang upa ko sa kwarto. Naisip ko, kung kukuha ako ng pera sa pondo buwan-buwan para mabuhay, mauubos ito sa loob lamang ng ilang taon. Paano kung tumaas pa ang presyo ng bigas? Paano kung magkasakit ako ng malubha at kailangang maospital? Wala akong aasahan. Sina Jose at Carmen ay tuluyan ng nagpabingi-bingihan at nagbulag-bulagan sa aking sitwasyon mula nang lumayas ako sa bahay ng kanilang ama. Nagsimulang gumapang ang malamig na takot sa aking dibdib. Isang gabi, binuksan ko ang aking maliit na refrigerator. Isang itlog at kalahating repolyo na lang ang natitira. Dati, kahit palaging sumisigaw si Roberto, napupuno niya ang aming hapagkainan. Ngayon, kailangan kong bilangin ang bawat butil ng bigas bago isaing. Naisip ko, kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong kumita ng sarili kong pera, tulad ng lagi niyang isinusumbat sa akin noon. Gusto kong patunayan na kaya kong mabuhay nang wala siya. Kinabukasan, nag-ayos ako. Sinuot ko ang aking pinakamaayos na damit at naglakad sa mga kalsada. Pumasok ako sa isang malaking karinderiya na maraming kumakain. Lumapit ako sa may-ari, isang babaeng kasing edad marahil ng aking anak. Nagmakaawa ako, kahit tagahugas lang ng pinggan, tagabalat ng patatas o tagahiwa ng sibuyas sa likod ng kusina. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. May nakita akong awa sa kanyang mga mata, ngunit dahan-dahan siyang umiling. Sabi niya, masyado na raw akong matanda. Baka madulas pa raw ako sa mamantikang sahig ng kusina at sila pa ang managot. Kailangan daw nila ng mabilis kumilos at malakas magbuhat ng mga kaldero. Hindi ako sumuko. Pumasok ako sa mga maliliit na grocery store. Nag-apply bilang tagabalot ng pinamili o tagapunas man lang ng mga estante. Pareho ang sagot ng mga manager. Buong araw daw kasing nakatayo roon. Baka hindi kayanin ng mga tuhod ko. Sa bawat pag-iling nila, sa bawat salitang pasensya na po, unti-unting nadudurog ang natitira kong kumpiyansa sa sarili. 72 taong gulang. Isang lipas na kalendaryo. Isang sirang makina na hindi na mapapakinabangan ng lipunan. Umuwi akong mabigat ang mga paa, palihim na umiiyak sa gilid ng madilim na eskinita. Rinig na rinig ko muli ang halakhak ni Roberto. Totoo nga ba ang sinabi niya? Na wala akong kwenta sa labas ng bahay niya? Na hindi ako mabubuhay nang wala ang pera niya? Dala ng matinding pangangailangan, sikmura, at pagkadesperada, napadpad ako sa barangay hall. Doon ko nalaman ang tungkol sa maliit na programa para sa mga senior citizen ang pagwawalis ng kalsada. 400 piso isang buwan. 400 piso para sa paggising ng alas 4 ng madaling araw, pagbibilad sa matinding sikat ng araw, at paglanghap ng usok at alikabok ng mga dumadaang jeepney. Tinanggap ko ito ng walang pag-aalinlangan. Wala na akong pagpipilian. Unang araw ko bilang tagawalis. Pumatak ang luha ko nang isuot ko ang manipis na vest na may nakasulat na pangalan ng barangay. Nanigas ang aking balakang sa unang 2 oras ng pagkakuba habang iniipon ang mga tuyong dahon. Sumakit ang mga kasukasuan ko na tila pinupukpok ng martilyo sa bawat hakbang. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang pisikal na pagod, kundi ang hiya.
Nang dumaan ang isang pamilyar na mukha, isang dating kapitbahay na laging pumupuri sa aking mga nilutong ulam. Noong kami pa ni Roberto, nagtago ako sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Narinig ko ang kanyang pagbulong sa kasama niya. Sabi niya, hindi ba raw ako ang asawa ni Roberto? Bakit daw ako nagwawalis ng kalsada ngayon? Sabi na nga ba raw niya, maling desisyon ang makipaghiwalay sa ganyang edad. Gusto kong lamunin ako ng lupa sa mga sandaling iyon. Gusto kong sumigaw at ipaliwanag na ginawa ko iyon para sa aking kalayaan. Pero pinigilan ko ang aking sarili, yumuko, at nagpatuloy sa pagwawalis. Inisip ko na lang na ito ang mabigat na presyo ng aking kapayapaan. Habang unti-unti kong tinatanggap ang malupit na katotohanan ng aking bagong buhay at pinipilit kayanin ang bawat araw, isang umaga, may isang lalaking lumapit sa akin habang nagpapahinga ako at hinihimas ang nananakit kong tuhod sa ilalim ng puno ng mangga. Nakangiti siya, maayos ang pananamit, at may dalang-dalawang mainit na kape sa basong papel. Inabot niya sa akin ang isa, nang walang pasubali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at init, isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa kahit kanino. Sino ang lalaking ito, at paano babaguhin ng kanyang kape ang natitirang mga taon ng aking buhay? Ako nga pala si Arturo. Malumanay na sambit ng lalaki, habang dahan-dahang inilalapag ang umuusok na baso ng kape sa sementadong upuan sa tabi ko. 70 taong gulang, bago lang ako sa barangay na ito. Pasensya na kung naabala ko ang pagpapahinga mo. Nakita ko kasing kanina mo pa hinihimas ang mga tuhod mo. Alam ko ang pakiramdam na iyan. Tinitigan ko ang papel na baso ng kape. Umakyat ang mainit na singaw nito sa aking mukha, dala ang matapang at matamis na amoy na tila yumakap sa aking nanlalamig na katawan. Kinuha ko ito nang may pag-aalinlangan. Nanginginig ang aking mga daliri, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Sa loob ng 43 taon, ako ang laging nagtitimpla, nag-aabot, at nagsisilbi ng kape. Ito ang unang pagkakataon na may isang lalaking nag-alok sa akin, nang walang hinihinging kapalit, walang kasamang sigaw, at walang nakakunot na noo. Salamat, Arturo. Ako naman si Maria. Mahina kong sagot, pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Simula ng umagang iyon, naging bahagi na si Arturo ng aking araw-araw na pagdurusa sa kalsada. Iba siya sa mga kasamahan naming tagawalis, na kalimitan ay maiingay at palaging nagrereklamo. Si Arturo ay tahimik, palaging nakangiti, at laging nakahanda ang mga kamay para tumulong. Tuwing nakikita niyang nahihirapan akong buhatin ang itim na sako ng mga basurang naipon, mabilis siyang lumalapit upang saluhin ang bigat. Tuwing biglang bubuhos ang malakas na ulan sa kalagitnaan ng aming pagwawalis, palagi siyang may dalang malaking payong. Isisilong ako hanggang sa makarating kami sa pinakamalapit na waiting shed. Hindi nagtagal, ang aming simpleng pagbabatian sa umaga ay nauwi sa mahahabang kwentuhan tuwing oras ng aming pahinga. Isang tanghali, inanyayahan niya akong mananghalian sa isang maliit na karinderya malapit sa plaza. Habang humihigop kami ng mainit na sabaw ng sinigang, nalaman kong 2 taon na pala siyang biyudo. Ang kanyang mga anak ay matagal nang naninirahan sa Amerika at bihira na siyang tawagan. Nakita ko ang lungkot na dumaan sa kanyang mga mata habang kinukwento niya ang malamig at tahimik niyang bahay. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, naramdaman ko ang matinding koneksyon. Para bang nakita ko ang sarili kong kalungkutan na sumasalamin sa kanyang mga kwento. Nang makaramdam ako ng katiwasayan, unti-unti ko ring ibinuka ang aking mga labi. Ikinwento ko ang aking buhay, ang mga sigaw ni Roberto, ang pagwawalang bahala ni na Jose at Carmen, ang aking matapang na paghingi ng annulment sa edad na 72, at higit sa lahat, ang takot na unti-unting umuubos sa aking pag-asa dahil sa mabilis na pagkaubos ng aking 1,000,000 at kalahating pisong pinaghatian mula sa aming ari-arian. Nakikinig lamang si Arturo, walang panghuhusga sa kanyang mga titig. Walang pagsisi tulad ng ginawa ng sarili kong mga anak. Tumango lamang siya at sinabing, "Napakapangahas mo, Maria. Isa kang matapang na babae at hindi mo dasurbing maghirap ng ganito pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo mo." Ang mga salitang iyon ay tila ulan na pumatak sa bitak-bitak at tuyot na lupa ng aking puso. Sa loob ng mahabang panahon, hinanap ko ang ganyang klaseng pag-unawa. Hinanap ko ang isang taong makikinig sa akin at sasabihing tama ang ginawa ko, na hindi ako masama at hindi ako nabaliw.
Sa kalagitnaan ng aking pag-iisa, si Arturo ang naging tanglaw ko. Naging mas magaan ang paggising ko ng 4:00 ng madaling araw dahil alam kong may naghihintay ng ngiti at mainit na kape sa akin sa gilid ng kalsada. Dumating ang buwan ng Mayo. Lalong tumindi ang sikat ng araw at naging mas nakakapagod ang pagwawalis ng kalsada. Sumasakit na ng tuluyan ang aking balakang at may mga gabing hindi na ako makatulog dahil sa pamamanhid ng aking mga binti. Halos maubos na rin ang aking gamot sa rayuma at high blood. Ngunit nag-aalangan akong bumili dahil ayaw kong bawasan ang natitira ko pang pera sa bangko. Isang hapon, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng puno, napansin ni Arturo ang aking pananahimik at ang palihim kong pag-inom ng kalahating tableta ng painkiller. Tiningnan niya ako ng may labis na pag-aalala. Maria, patawad kung tila nang hihimasok ako. Pero hindi ko na kayang nakikitang pinahihirapan mo ang sarili mo. May edad na tayo, hindi na natin kakayanin ang ganitong klaseng trabaho araw-araw. Bumuntong hininga ako. Pilit na ngumiti kahit nangingilid na ang luha. Wala akong pagpipilian, Arturo. Kung hindi ako magwawalis, mabilis na mauubos ang natitirang pera ko sa bangko. Wala akong aasahan kung magkasakit ako. Wala akong anak na sasalo sa akin. Inabot niya ang aking nanginginig na kamay at dahan-dahang pinisil. Ang init ng kanyang palad ay nagpadala ng kakaibang ginhawa sa aking pagkatao. May alam akong paraan, Maria. Isang investment. Ligtas ito. Marami na akong natulungan, lalo na sa mga kaedad nating walang maasahan kundi ang kanilang maliit na ipon. 5% tubo buwan-buwan. Kung maglalagay ka ng 10,000, may 500 piso ka agad bawat buwan na walang kahirap-hirap. Hindi mo na kailangang magbilad sa araw. Umiling ako noong una. Matanda na ako at takot sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Hindi ko alam ang mga ganyan, Arturo. Baka maloko lang ako. Iyon na lamang ang natitirang buhay ko, ang perang iyon. Ngunit hindi niya ako pinilit. Ngumiti lang siya at sinabing naiintindihan niya. Gayunpaman, sa mga sumunod na araw, patuloy ang kanyang pagiging mabait. Patuloy ang pag-alalay niya sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na mabuhat ang sarili kong mga binti sa tindi ng sakit. At nakita ko ang aking huling resibo ng kuryente na mas mataas kaysa sa inaasahan ko. Kinain ako ng takot. Paano kung bukas, hindi na ako makabangon? Dahil sa tiwala at sa matinding pagnanais na makatakas sa araw-araw na paghihirap, inabot ko kay Arturo ang unang 10,000 piso. Nagpunta pa kami sa bangko at ipinakita niya sa akin ang mga magagarang papeles at kumpanyang paglalagakan daw ng pera. Profesional ang lahat ng galaw niya. At eksakto, pagkalipas ng 1 buwan, dumating siya dala ang isang maliit na sobre. Nang buksan ko ito, naroon ang 500 piso. Ang eksaktong halaga ng tubo na kanyang ipinangako. Walang labis, walang kulang. Nanlaki ang mga mata ko. Kumabog ng mabilis ang aking dibdib sa halong tuwa at gulat. Totoo nga, totoo ang sinasabi niya. Hindi ko na kailangang magbuhat ng walis para kumita ng 500. Tinitigan ko si Arturo na may maamong ngiti sa kanyang mga labi. Nakita mo na, Maria, tinutupad ko ang pangako ko, malambing niyang sabi. Isipin mo na lang, paano kung mas malaking halaga ang inilagay mo? Paano kung hindi lang 10,000? Hindi ka na mamomroblema sa pambili ng gamot. Hindi mo na kailangang makaranas ng lamig sa madaling araw. Magpahinga ka na lang sa kwarto mo at hintayin ang pera buwan-buwan. Kaya kitang tulungan na makamit ang tunay na kalayaan na matagal mo nang inaasam. Tumingin ako sa hawak kong sobre. Tumingin ako sa aking mga nangingitim na kuko, sa mga ugat na litaw sa aking mga braso dahil sa pagod, at inalala ang natitirang mahigit 1,000,000 piso na nakatulog lamang sa bangko. Ang taong ito ay hindi ako pinabayaan mula nang magkita kami. Naintindihan niya ang sakit ko. Ngayon, binibigyan niya ako ng solusyon upang tuluyan na akong lumaya sa kahirapan. Ano pa ba ang dapat kong pagdudahan? Kung kaya niyang palaguin ng 10,000, gaano kalaking ginhawa ang naghihintay sa akin kung ibibigay ko sa kanya ang halos lahat ng natitira kong yaman? Handa na nga ba akong isugal ang nag-iisang sandata ko laban sa mundo, kapalit ng matamis na pangako ng isang taong halos ngayon ko lamang nakilala? Kinagabihan, hindi ako dinalaw ng antok. Nakatitig lamang ako sa 500 pisong nakapatong sa ibabaw ng aking lumang aparador. Pabalik-balik ang pag-ikot ko sa matigas na papag, ngunit kahit anong posisyon ang gawin ko, hindi mahanap ng aking katawan ng ginhawa. Sa bawat paggalaw ko, sumasabay ang matalim na pagkirot ng aking mga tuhod at ang pamamanhid ng aking balakang.
Naisip ko ang 400 pisong sweldo ko sa barangay. 400 piso kapalit ng isang buwang paggising ng alas 4 ng madaling araw, pagbibilad sa nakapasong sikat ng araw, at pagtitiis sa alikabok ng kalsada. Kumpara sa 500 pisong iniabot ni Arturo, nang walang kahirap-hirap, tila isang napakalaking kahangalan ang patuloy na magpaalipin sa walis tingting. Sa isip ko, nagtatalo ang natitirang takot at ang matinding pangangailangan. Umiiling ang aking isipan. Nagbababala na baka masyadong mabilis ang mga pangyayari. Ngunit sa huli, ang kirot ng aking mga buto at ang nakakabinging kalungkutan ang nanaig. Pagod na ako. Pagod na akong maging mahirap. Pagod na akong magbilang ng barya para lang makabili ng itlog at kape. Kinabukasan, matiyaga akong hinintay si Arturo sa ilalim ng puno ng mangga. Nang makita ko siyang naglalakad palapit na may dalang matamis na ngiti at mainit na pandesal, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko sa kanya na gusto kong magdagdag ng puhunan. Namilog ang kanyang mga mata, isang reaksyon ng gulat, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mainit at nakakapanatag na pagtango. Tama ang desisyon mo, Maria. Hindi mo na kailangang magdusa pa. Malambing niyang sabi habang inaalalayan akong maglakad papunta sa sakayan ng jeep. Deserve mo ang magandang buhay pagkatapos ng lahat ng iyak at pagtitiis mo sa asawa mo. Nang pumasok kami sa malamig na bangko, iba ang naramdaman ko. Pakiramdam ko ay isa akong malakas at matapang na babae. Sa kauna-unahang pagkakataon, may kontrol ako sa sarili kong pera. Nang tanungin ako ng teller kung sigurado ba akong i-withdraw ang 1,000,000 piso mula sa aking account, saglit akong nag-alangan, 1,000,000. Katumbas iyon ng halos buong buhay kong pagtitiis sa mga sigaw at sampal ni Roberto. Iyon ang dugo at pawis ng aking kabataan. Ngunit nang lumingon ako kay Arturo at makita ang kanyang tumatangong ulo at maamong mga mata, nawala ang lahat ng aking kaba. Pumirma ako sa makapal na papel. Nanginginig ang aking mga kamay nang ibigay sa akin ng teller ang isang malaking brown envelope na naglalaman ng makapal na bungkos ng pera. Paglabas namin ng bangko, iniabot ko ito sa mga kamay ni Arturo. Sa sandaling lumipat ang sobre sa kanyang mga palad, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng isang napakabigat na tinik sa dibdib. Umuwi akong nakangiti, dala ang pangako niyang 50,000 pisong tubo na matatanggap ko buwan-buwan. Kinabukasan, isinauli ko ang aking uniforme at walis sa barangay hall. Tapos na ang aking kalbaryo. Hihintayin ko na lamang ang aking pera. Ganoon pala ang pakiramdam ng mayaman. Ganoon pala ang pakiramdam ng tunay na malaya. Lumipas ang 4 na linggo na puno ng ginhawa. Nakakapag-almusal na ako ng may mainit na gatas at preskong tinapay. Nakabili ako ng bagong banig at malambot na unan. Wala na ang kirot sa aking mga buto dahil hindi na ako nagpupulot ng basura. Araw-araw kong kinakalkula sa isip ko ang mga bibilhin ko kapag nakuha ko na ang aking unang malaking tubo. Baka bumili ako ng maliit na telebisyon. Baka magpadala ako ng kaunting pera sa aking mga apo para ipakita kina Jose at Carmen na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Dumating ang araw ng aming usapan. Alas 8 ng umaga, nakaupo na ako sa ilalim ng puno ng mangga kung saan kami laging nagkikita ni Arturo. Suot ko ang pinakamaganda kong damit, ang kulay rosas na blusang binili ko pa noong unang linggo ng aking paglaya. Nakangiti akong pinagmamasdan ang mga dumadaang sasakyan. Alas 9. Wala pa si Arturo. Baka na traffic lang, inisip ko. Alas 10. Tumaas na ang sikat ng araw at nawala na ang lilim ng puno. Nagsimula ng mamuo ang malalagkit na pawis sa aking noo. Kinuha ko ang aking maliit na keypad na cellphone at idinayal ang kanyang numero. Isang malamig at walang pusong boses ng operator ang sumagot, nagsasabing hindi na raw makontak ang numerong iyon. Alas 12 ng tanghali. Wala na ang ngiti sa aking mga labi. Ang matinding kaba ay parang malamig na kamay na unti-unting sumasakal sa aking lalamunan, pinipigilan ang aking paghinga. Nanlamig ang aking mga paa at nag-umpisang manginig ang aking mga daliri. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Hindi ako lolokohin ni Arturo. Mabuti siyang tao. Biyudo siya. Naiintindihan niya ang pinagdadaanan ko at magkaibigan kami. Baka na aksidente lang siya. Baka naiwan niya ang kanyang telepono. Alas 3 ng hapon. Hindi ko na kinaya ang bigat na dumadagan sa aking dibdib. Naglakad ako papunta sa barangay hall. Bit-bit ang nag-iisang manipis na hibla ng pag-asa na baka dumaan siya roon o nag-iwan ng mensahe para sa akin. Pagdating ko sa bulwagan,
Laking gulat ko nang makita ang 5 matatandang babae na humahagulgol sa harap ng lamesa ng kapitan. Pamilyar ang kanilang mga mukha. Sila ang mga kasamahan ko noon sa pagwawalis ng kalsada. Lumapit ako, nanginginig ang buong katawan, na tila hinahampas ng malakas na bagyo. Anong nangyayari dito? Bakit kayo umiiyak? Tanong ko kay Aling Nena, na namumugto ang mga mata at halos hindi na makahinga sa kakaiyak. Lumingon siya sa akin. Puno ng hinagpis at galit ang kanyang namumulang mukha. Si Arturo, Maria, tumakas na ang hayop na iyon. Dala niya ang lahat ng ipon namin, pati ang perang pampagamot ng asawa ko sa ospital. Tinangay ng demonyong iyon. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, nawalan ng kulay at tunog ang paligid. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang sarili kong mabilis, mabigat at putol-putol na paghinga. Ang 1,000,000 ko, ang natitirang katibayan ng aking 43 taong pagdurusa, ang nag-iisa kong sandata para mabuhay at hindi na bumalik na gumagapang kay Roberto. Tinangay ng lalaking inakala kong mag-aahon sa akin sa hirap. Unti-unting nanlambot ang aking mga tuhod. Hindi ko na nakayanan ang bigat ng katotohanan. Bumagsak ako sa malamig at maruming semento ng barangay hall, kasabay ng tuluyang pagguho ng mga pangarap na binuo ko nitong mga nakaraang linggo. Paano ako nagpakabulag sa tamis ng kanyang mga salita? Ano na ang mangyayari sa akin ngayon kung pati ang natitirang barya sa aking pitaka ay hindi na sapat para bumili ng 1 kilong bigas bukas? Nang magmulat ako ng aking mga mata, isang matapang na amoy ng alkohol at ammonia ang pilit na pumasok sa aking ilong. Puti at namantsahan ng lumang tubig ang kisaming una kong nasilayan. Matigas ang hinihigaan ko at may isang manipis na kumot na nakapatong sa aking nanghihinang katawan. Wala na ako sa malamig na semento ng barangay hall. Nasa maliit na klinika ako ng aming lugar, at sa tabi ko ay ang nakasimangot ngunit may halong awang mukha ng isang health worker. Bumangon ako, ngunit tila may isang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Sa bawat paghinga ko, parang may mga pinong karayom na tumutusok sa aking baga. Agad na bumalik sa aking isipan ang mga pangyayari, ang pag-iyak ni Aling Nena, ang pagkawala ni Arturo, at ang tuluyang paglipad ng aking 1,000,000 piso. Kinausap ako ng mga opisyal ng barangay at dinala nila ako sa presinto upang formal na magreklamo. Ang presinto ay puno ng ingay. May mga nag-aaway, may mga umiiyak, ngunit ang lahat ng iyon ay tila isang malabong bulong lamang sa aking pandinig. Nakaupo ako sa isang malamig na kahoy na upuan, kaharap ang isang pulis na may makapal na bigote at mukhang pagod na sa kanyang trabaho. Hiningi niya ang pangalan ni Arturo, ang itsura nito, at ang mga papeles na ibinigay sa akin. Nang ilapag ko ang nag-iisang brown na sobrang naglalaman ng peking resibo, napabuntong hininga ang pulis. Nay, pang-10 na kayo sa nagreklamo rito ngayong linggo, sabi ng pulis habang umiiling. Hindi Arturo ang tunay niyang pangalan. Modus na talaga ng grupong iyan ang maghanap ng mga matatandang nag-iisa, lalo na ang mga biyuda o hiwalay sa asawa na may nakuhang pera sa pensyon o hatian ng ari-arian. Magpapanggap silang mabait, aalagaan kayo, ipaparamdam na may karamay kayo. Kapag nakuha na ang tiwala nyo at ang malaking pera, bigla na lang silang mawawalang parang bula. Wala na po tayong mahahabol, Nay. Malamang ay naipatalo na sa sugal ang pera ninyo. Ang mga salitang iyon ng pulis ay parang asido na unti-unting tumutunaw sa aking pagkatao. Wala na talaga. Umuwi ako sa inuupahan kong maliit na kwarto na parang isang basag na baso. Pagpasok ko, tiningnan ko ang kabuuan ng aking maliit na mundo. Ang bagong banig na binili ko, ang kulay rosas na blusa na suot ko. Ang lahat ng ito ay naging simbolo ng aking napakalaking katangahan. Umupo ako sa sahig at doon, ibinuhos ko ang lahat ng luha na pwede pang ilabas ng aking mga mata. Umiyak ako hanggang sa namalat ang aking lalamunan, hanggang sa wala nang lumabas kundi ang tuyo at masakit na paghikbi. Hindi ang pagkawala ng pera ang pinakamasakit, kundi ang pagtatraidor ng isang taong pinagkatiwalaan ko. Ginawa niya akong biktima dahil nakita niya ang butas sa aking puso. Nakita niya kung gaano ako kauhaw sa pag-unawa, sa atensyon at sa kalinga. Naisip ko ang tunay na kaaway ng mga matatandang tulad ko na nagpa siyang mag-isa sa huling yugto ng kanilang buhay. Hindi pala si Roberto ang pinakamalaking kalaban ko, hindi rin ang kahirapan. Ang pinakamalupit na kaaway ay ang kalungkutan. Dahil kapag binalot ka ng matinding kalungkutan, nawawala ang iyong katinuan. Nagiging bulag ka sa katotohanan
at nagiging handa kang isugal ang lahat para lamang sa isang kakarampot na init ng pagmamahal at atensyon mula sa ibang tao. Lumipas ang mga araw na tila isang mahaba at madilim na bangungot. Binilang ko ang natitirang barya sa aking lumang pitaka. 350 piso. Iyon na lamang ang perang naghihiwalay sa akin at sa tuluyang pagkagutom. Hindi ko na mabayaran ang upa ko. Binigyan lamang ako ng palugit ng katiwala hanggang katapusan ng buwan bago niya ako palayasin. Bumalik ako sa barangay upang magmakaawa na ibalik sa akin ang trabaho bilang tagawalis ng kalsada, ngunit may iba nang kinuha kapalit ko. Puno na raw ang slot para sa mga senior citizen. Nagsimula akong magtipid nang higit pa sa inaakala kong kakayanin ng isang tao. Ang isang pakete ng murang instant noodles ay hinahati ko sa 3 araw. Minsan, kapag walang-wala na talaga, pinapakuluan ko na lamang ang tubig, nilalagyan ng kaunting asin, at iyon ang ginagawa kong sabaw para pampainit ng kumakalam na sikmura. Unti-unting nanghina ang aking katawan. Bumalik ang matinding pananakit ng aking mga kasukasuan, ngunit wala na akong pambili ng gamot. Lumalim ang aking mga mata at umusbong ang mga panibagong kulubot sa aking mukha dahil sa matinding stress at kawalan ng tulog. Sa mga gabing nakatingin lamang ako sa madilim na kisame at nakikinig sa pag-ungol ng aking tiyan, umabalik sa akin ang aking nakaraan. Bumabangon ang matinding pagsisisi. Bakit ngayon lang ako humiwalay? Bakit hinintay ko pa ang edad na 72 bago ko naisipang hanapin ang aking sarili? Kung sana ay nagkaroon ako ng tapang noong 30 taong gulang pa lamang ako, noong unang beses kong mahuli si Roberto na may kasamang ibang babae. Sana ay umalis na ako noon. May lakas pa sana akong maghanap ng magandang trabaho. Kung sana ay umalis ako noong 40 taong gulang ako. Noong sinampal niya ako dahil lamang hindi mainit ang kanin. May panahon pa sana akong mag-aral ng pananahi o magtayo ng sariling maliit na negosyo. Ngunit nagpakulong ako sa takot. Naniwala ako sa dikta ng lipunan na kailangang buo ang pamilya kahit pa unti-unting pinapatay ang aking kaluluwa. Itinali ko ang buong pagkatao ko sa pagiging asawa at ina. Hanggang sa nakalimutan ko kung paano tumayo sa sarili kong mga paa. Ang kalayaan pala, kung walang kakayahang pinansyal, ay isang ilusyon lamang. Isa itong napakagandang salita na walang silbi kapag kumakalam na ang iyong sikmura at wala kang pambili ng gamot. Isang buwan ang lumipas. Sumapit ang aking ika-73 kaarawan. Walang handa, walang bumati, walang tawag mula kina Jose at Carmen. Nakaupo lamang ako sa sahig. Nakatingin sa nag-iisang pandesal na nabili ko mula sa huling 5 piso sa aking bulsa. Kinagat ko ito, ngunit kasabay ng pagmuya ko ay ang pagtulo ng aking mga luha, hinahaluan ng alat ang matigas na tinapay. Tapos na ang palugit sa aking inuupahang kwarto. Mamayang hapon, papalabasin na ako ng katiwala. Wala na akong pupuntahan. Naiisip ko na baka sa gilid ng kalsada na ako matutulog mamayang gabi, kasama ng mga asong gala at mga basurero. Suko na ako. Siguro, hanggang dito na lang talaga ang buhay ko. Ininom ko ang huling patak ng tubig sa aking baso at ipinikit ang aking mga mata. Hinihiling na sana ay wag na akong magising kinabukasan upang matapos na ang lahat ng paghihirap. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagluha at pagtanggap sa aking malagim na katapusan, biglang may 3 malalakas na katok na umalingaw-ngaw mula sa aking pinto. Tok, tok, tok. Napadilat ako. Pinunasan ko ang aking mga mata. Sino ang kakatok sa ganitong oras? Ang katiwala ba para palayasin ako? O baka isa sa mga kasamahan ko sa barangay? Dahan-dahan akong tumayo, bitbit ang nananakit na balakang. Hawak ang doorknob. Napipigil ang aking hininga nang marinig ko ang isang malamig, pamilyar at mapanuyang boses mula sa labas. Buksan mo ang pinto, Maria. Alam kong nandyan ka. Ano, napatunayan mo na ba kung hanggang saan ang kaya mo? Nanigas ang buong katawan ko. Halos huminto ang pagtibok ng aking puso. Imposible. Bakit siya nandito? Paano niya nalaman ang lugar na ito? At ano ang gagawin ko ngayon sa pagharap sa taong pinagmulan ng lahat ng aking bangungot? Nanigas ang buong katawan ko, tila isang lumang rebulto na pinagkaitan ng kakayahang gumalaw. Ang pagtibok ng aking puso ay naging kasing lakas at kasing bilis ng paghampas ng martilyo sa aking dibdib. Ang boses na iyon, ang nag-iisang boses na sa loob ng 43 taon, ay nagturo sa akin kung paano yumuko, kung paano manahimik, at kung paano kainin ang sarili kong dangal. Dahan-dahan, sa gitna ng matinding panginginig ng aking mga tuhod,
Inihakbang ko ang aking mga paa palapit sa pintuan. Bawat pulgada ng distansya ay tila 1,000,000 ng alaala ang mga sampal, ang mga pinggan na ibinato sa akin, ang mga panahong umiiyak ako sa madilim na sulok ng kusina habang siya ay mahimbing na natutulog. Pinihit ko ang magaspang at kinalawang na doorknob. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa akin ang isang pamilyar na amoy, ang matapang at mamahaling pabango na madalas niyang gamitin tuwing aalis siya para makipagkita sa kanyang mga kaibigan o marahil sa ibang babae. Nakatayo roon si Roberto. Suot ang kanyang paboritong plansadong polo, kumikinang ang gintong relo sa kanyang pulso. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nanliit, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa labis na pandidiri at tagumpay. Tiningnan niya ang loob ng aking kwarto, ang lumang banig na manipis, ang timba sa gilid, at ang nag-iisang tuyong pandesal na nakapatong sa ibabaw ng maruming mesa. Isang malakas at mapangutyang halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tunog na iyon ay muling sumugat sa mga sariwang pilat ng aking kaluluwa. Tingnan mo nga naman ang sarili mo, Maria, panimula niya. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na pilit idinidiin ang aking pagkatalo. Sabi ko na nga ba, 1 buwan lang ang itatagal mo, pero pinatunayan mong matigas talaga ang ulo mo, at umabot ka pa ng 1 taon bago ka tuluyang maging basura. Ganyan ang bagsak ng mga babaeng walang utang na loob. Ganyan ang nangyayari sa mga asawang hindi marunong makontento. Napakagat ako sa aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang sariling dugo. Paano mo nalaman kung nasaan ako? Mahina akong tanong. Halos hindi lumabas ang boses mula sa aking tuyong lalamunan. Ngumisi siya at inayos ang kwelyo ng kanyang damit. Maliit lang ang mundo, Maria. Lalo na kung ang mga taong nakapaligid sa iyo ay pamilya ko. Akala mo ba talaga makakatakas ka? Nabalitaan ko ang katangahan mo. Nagpaloko ka sa isang lalaking hindi mo naman kilala. Ibinigay mo ang 1,000,000 piso, ang perang pinaghirapan ko na pinilit mong agawin sa akin sa korte. At ngayon ay babalik ka sa pagiging pulubi. Papalayasin ka na ng may-ari ng bahay na ito mamayang hapon, hindi ba? Hindi ako makasagot. Para akong isang kriminal na nakatayo sa harap ng huwes, hinihintay ang pinal kong sentensya. Umikot siya at pinagmasdan ang aking mga mata na namumugto sa kakaiyak. Sa isang saglit, nag-iba ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging mapanukso, naging seryoso at malamig ang kanyang tinig. Dumukot siya sa kanyang bulsa at naglabas ng 5,000 piso. Ibinagsak niya ito sa malamig na semento, sa mismong paanan ko. Kunin mo iyan, utos niya, tila nag-uutos sa isang asong gutom. Ibayad mo sa utang mo rito. At bumili ka ng maayos na damit. Pagkatapos kunin mo ang mga basahan mo, uuwi na tayo. Huwag ka nang magpanggap na kaya mo. Tapos na ang paglalaro mo ng kalayaan, Maria. Nahihirapan na akong maghanap ng katulong na magtitiis sa ugali ko. Ang mga anak mo, walang oras para alagaan ako. Ikaw lang ang ginawa para sa trabahong iyan. Kaya umuwi na tayo, at kalimutan na natin ang katangahang ito. Nakatingin ako sa 5,000 pisong nakakalat sa sahig. Sa utak ko, mabilis na nagkwenta ang aking pangangailangan. Ang perang iyon ay katumbas ng mainit na hapunan. Katumbas iyon ng bubong na sisilong sa akin mamayang gabi kapag bumuhos ang ulan. Katumbas iyon ng mga gamot na matagal ko nang hindi naiinom. Kung pupulutin ko iyon, matatapos ang pagkalam ng aking sikmura. Matatapos ang pangamba ko na matulog sa gilid ng kalsada. Ang kailangan ko lang gawin ay yumuko, pulutin ang pera, at isuko ng tuluyan ang aking kaluluwa. Huminga ako ng malalim. Sa sandaling iyon, dumaan sa aking isipan ang 43 taon ng pagiging preso sa loob ng isang marangyang bahay. Naalala ko ang pamamanhid ng aking pisngi tuwing sinasampal niya ako dahil hindi sakto ang timpla ng kanyang kape. Naalala ko ang paghikbi ko habang nilalabhan ang kanyang mga damit na may amoy ng ibang babae. Naalala ko ang panliliit ko sa sarili ko sa bawat beses na sabihin niyang wala akong kwenta at hindi ako mabubuhay nang wala siya. At naalala ko rin ang unang araw na nakapasok ako sa maliit na kwartong ito. Ang amoy ng sariwang pintura, ang matigas na papag, at ang kapayapaang hindi mabibili ng kahit anong halaga. Sa kabila ng gutom at hirap na dinaranas ko ngayon, kailanman ay hindi ko pinagsisihan ang pag-alis ko sa kanyang impyerno. Ang kalayaan ay may napakamahal na presyo, at binayaran ko iyon gamit ang bawat patak ng aking luha at pawis. Itinaas ko ang aking paningin. Ang aking mga mata, na kanina ay puno ng takot at hiya,
ay unti-unting napuno ng isang kakaibang liwanag, isang matibay na apoy na matagal nang inakala ni Roberto na napatay na niya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, bagay na hindi ko kailanman nagawa sa loob ng mahigit 4 na dekada ng aming pagsasama. Hindi ko pupulutin iyan, mahinahon, ngunit matigas kong sambit. Nangunot ang kanyang noo. Ano? Nabibingi ka na ba, Maria? Sinasabi ko sa'yo, umuwi na tayo bago pa magbago ang isip ko at tuluyan na kitang ipatapon sa basurahan. Hindi ako babalik sa iyo, Roberto, inulit ko. Mas malakas, mas buo ang boses. Pakiramdam ko ay isang mabigat na kadena ang tuluyang naputol mula sa aking leeg. Mas pipiliin kong mamatay sa gutom sa kalsada kaysa mamatay ng unti-unti sa loob ng bahay mo. Maaaring kinuha ng mundo ang pera ko, pero kailanman, hindi mo na maibabalik ang pagkataong matagal mo nang pinatay. Wala ka ng asawa, wala ka ng katulong, mag-isa ka na. Namula ang buong mukha ni Roberto. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng matagal niyang inalipin ay may lakas ng loob na tanggihan ang kanyang alok. Dinuro niya ako, nanginginig ang kanyang kamay sa matinding galit. Baliw ka! Sige, mamatay ka sa kalsada. Tingnan natin kung may anak na pupulot sa bangkay mo. Tandaan mo ito, Maria. Wala nang tutulong sa'yo. Wala! Tumalikod siya at marahas na naglakad palayo. Rinig na rinig ko ang paghampas ng kanyang mabibigat na sapatos palayo sa aking kwarto. Hindi ko napigilan ang pagngiti. Isang mapait ngunit mapayapang ngiti. Hindi ko kinuha ang 5,000 piso sa sahig. Hinayaan ko itong liparin ng hangin. Isang oras ang lumipas, dumating ang katiwala. Tahimik kong isinauli ang susi ng kwarto. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng 2 pirasong damit. Naglakad ako palabas ng eskinita. Palubog na ang araw. Madilim, malamig, at walang katiyakan ang bukas. Wala akong pera, wala akong pamilya, wala akong tahanan. Ngunit habang nilalanghap ko ang hangin ng gabi sa aking 73 kaarawan, naramdaman ko ang tunay at purong kalayaan. Pagod na pagod ang aking katawan, ngunit ang aking kaluluwa ay malayang nakalipad. Naglakad ako nang walang direksyon hanggang sa makarating ako sa isang lumang waiting shed malapit sa plaza. Umupo ako sa malamig na semento. Pinagmasdan ko ang mga ilaw ng poste na unti-unting bumubukas. Inihanda ko na ang aking isip na dito ko papalipasin ng gabi. Pumikit ako upang damhin ang simoy ng hangin. Ngunit bago pa man ako makatulog, nakarinig ako ng mabibigat na yabag ng sapatos na tumatakbo palapit sa aking direksyon. Isang boses ng dalagita, nanginginig, humahagulgol, at tila nauubusan ng hininga ang sumira sa katahimikan ng gabi. Lola, Lola Maria, napadilat ako. Sa harap ko, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, ay nakatayo ang aking 15 taong gulang na apo na si Clara, ang nag-iisang anak na babae ni Jose. Bitbit niya ang isang malaking backpack at punong-puno ng galos ang kanyang mga braso. Namumugto ang kanyang mga mata at basa ng luha ang kanyang damit. Clara? Apo, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ko habang pinipilit tumayo upang yakapin siya. Ngunit hindi siya yumakap. Sa halip, lumuhod siya sa harap ko, umiiyak ng napakalakas, at may dinukot mula sa bulsa ng kanyang palda, isang pamilyar na brown na sobre. Ang sobreng ibinigay ko kay Arturo sa bangko. Lola, patawarin niyo po kami. Humihikbing sabi ni Clara habang iniaabot sa akin ang sobre. Lumayas po ako sa amin. Hindi ko na po kayang itago ang nakita ko, Lola, ang taong nagpakilalang Arturo. Siya po ay tauhan ni Papa. Si Papa at si Lolo Roberto po ang nagplano ng lahat para bawiin sa inyo ang 1,000,000 piso. Kinuha nila ang pera niyo para mapilitan kayong umuwi. Huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Ang aking sariling anak? Ang sariling laman ng aking sinapupunan ay nakipagsabwat sa taong sumira sa buhay ko upang nakawin ang nag-iisa kong kaligtasan? Tinitigan ko ang sobrang hawak ng aking apo, at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lungkot ang naramdaman ko, kundi isang nagliliyab, nakakapasong galit na handang sunugin ang lahat. Paano ko haharapin ang sarili kong anak na mismong nagbaon sa akin sa hukay, at paano ko poprotektahan ang apong nasa harapan ko ngayon na isinugal ang sariling buhay upang sabihin sa akin ang pinakamalupit na katotohanan?